So yung mga kamads, ito yung next na na setup natin. From Ultra Head, gagawin natin DOHC. Ayan. Isa-isayin natin yung pag-build natin. Halos kompleto na mga pyesa dito eh. Yan na sa karton. Tapos yung mga pyesa ng mga loob, mga laman loob, kompleto na rin. Na-order muna natin bago natin pinapunta dito yung unit. Meron din yan kakambal. Dito naman. Kakabit na lang din namin sa chassis din. Itong isang DOHC naman. Ayan, plus 16 to. Yun! O, diba? Port and polish. Ano ba yung port and polish? Ito yung proseso kung saan ayusin natin yung port flow ng intake at exhaust. Hindi lang basta bungad port o sa labas lang. Dapat port match din ito sa intake manifold to intake para makuha natin ng tama ang flow at mixture nito. Magdidepende ang gain or loss nito kung tama ang sukat o gawa nito. Not always bigger is better. Alalahanin natin na lahat ng ito ay may sinusunod na sukat, hindi lang basta malaki, power na, at maliit, mahina na. Always consider the size at calculation. Mochi! Chung! Ano yan, Nel? Hindi ko alam yan. Let's see. Ay! Wow. TTMRC plus 10. Ow! Snikits. Wow! Sip na sip! Ito pa. Laptes. Sakto. Balik. Mas dapat. Wow. Ay, angkas. Besti sila to. Ako, nasa kanila yung cellphone ko eh. Sila to yung Partida. Dati Kulang. may built-in base plate na yan. Pero luwa pa rin. Plus 10. Plus 10 pa mo. Plus 12 naman yung base plate. Mochi! Chung! Mga kamods, ito yung ginagawa nating DOHC 69 plus 10. Yan, tinatapos na namin yung sa crank niya kasi tatama to. Kailangan yung tabasan to kung mag-plus 10 kayo. Ngayon, kung papansinin natin, kasi to, 73 mm. Ayan, 70 to 73 mm. Ngayon, tabas na yan, patay na yung daanan ng stock na oil niya. Kung papansinin natin, ito yung passage niya. Dito yung pump, magpapump yan papunta rito. Tapos iikot yung gear niya para umakyat dito. Then mahati sila papunta sa block, papunta sa head, tapos papunta sa sigunyal. Hindi pwedeng mabarahan yung papunta sa sigunyal. Ito yung butas niyan. Ayan. Yan yung maglulubricate sa mismong connecting pin natin at connecting bearing. Kaya ang gagawin natin, papatayin lang natin to. Itong kalahati, mga ganyan. Ang gagamitin natin dito is steel epoxy. Ngayon, maglalagay lang ako ng kahoy na babad natin sa oil para yung part na yan is hindi matatakpan ng epoxy. Eto. Yan. Dapat buhay yung galing sa pump gear papunta sa mismong bearing. Tapos ito, barado na to. Then, saan tayo kukuha ng bypass line papunta sa head? Buhay pa rin to. Dito niya. Ito. Tatanggalin natin yung plug na to para ito ay gagawin nating oil cooler or pwedeng oil bypass papunta sa head. Dito kami naglalagay ng pang oil cooler or oil bypass. Bali, para matanggal yung plug dyan, is barinahin nyo lang yan. Tapos naglalagay kayo ng Torx screw or any screw. Tapos bunutin nyo lang yan. Pagkabunot nyo, perfect circle na yan. Tapos lalagyan nyo na lang ng hose. Lalagyan nyo ng ganito. I-force fit nyo papunta dun. Tapos bahala na kayo mag-bend para ito yung magiging bypass oil papunta sa head. So yun mga kamods, nakabit na natin yung tubing dito. Ito yung magiging bypass oil niya papuntang sa head.
Tapos, ayan, epoxy lang ang gamit natin dyan. Then, force fit tong tubing papunta dito sa butas na ginawa natin. Ay, sa butas na dati parang bypass ng naka-plug. Then, kapag nabarahan dito, is kailangan nyo lang barinahin para once na nag-pump dito, yung pump gear nya, akyat dito, papunta sa head. Tapos, mahahati siya dito sa binara natin, papunta sa segunyal part. Butas sa segunyal. Yan. Ang proseso ng pagbubuo ng makina, there's no such thing as bolt-on. Lahat yan may sukat. Hindi basta-basta na lang babawasan yung piston o papakitan para mabuo ng mabilis. Wala tayo sa bilis pagbuo, kundi sa tamang pagbubuo. Kahit maka ilang baklas pa tayo, kabit, baklas, para lang makuha ang tamang sukat, calculation, lalo na paghabol natin yung compression ratio. Hindi lang TDC ang need nating itapat, kundi tamang timing din ng makina sa cam. Whereas the DOHC, minimal lang ang magawa natin sukat dito dahil fixed cam gear set up ito, which means cam timing is constant value. My advice is for the shim measurement, based on our experience, mas makapal na shim pahirapan tumakbo. Mas maliksi ang Koso DOHC sa manipis na shim, which is sukat namin dito ay ang intake is 0.6 slash at ang exhaust naman is 0.8 regardless of the size of the shim, kasi mag-iiba at mag-iiba yan lalo kapag naupod na at nag-adjust na ang tope, lalo kapag nagba-valve grind kayo. Ang timing ng DOHC, wag kayo dito mag-base. Kasi itong tuldok na to, is ito yung pinaka-umbok niya. Same dito sa exhaust. Yan. Bali yung timing niya, is yung malit na linya rito. Tapos dito. Yan ang timing. Wala ko. So, bali, Mong. Salamat sa panonood, Mong. Salamat sa panonood, guys. 26 ko lang muna. 26. Jags, yagas. Masan ko na ito, Jags, ha? Hawakan mo nga, Zar. Hawakan ko. Oo. Salamat sa panonood, guys. Long, kaya mo masik... Yung motor niya. Meron, may padak din. Service niya ko ba lang? Okay, goods. TDC ng mga DOHC. Ang timing niya. Yes, ito. Yan. Tapos sa intake naman, ito. Susundan niya. Marker niya. Tapos sa exhaust ito. Basta may marker yan. Ako magbibilang kayo from dun sa linya. Ito is yung unang ngipin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanggang dun sa pinakaumbok niya. O which yung highest lift ng mismong cam. Same sa exhaust. 9 din yan. From linya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Sige. Full rev. Ano yan? 250. Mochi Chung. So ay mga kamods, natapos na rin yung relocating sa kapag-ayos ng pipe niya. Eto. Version 4 siya na teardrop, pero kinabitan namin to ng swing arm for stability para hindi masyadong gumalaw o umalog tong gulong o yung mags para hindi masira yung bearing kapag bakbakan o tagtagan yung biyahe. Tapos mas safe to kasi
kahit pa makawalan ka ng tornilyo, hindi agad matatanggal yung mismong gulong. Then, ito, ginagawa namin kay JPP Works. Ito. Walang ratoke ito sa loob. All stock na JVT. Pinayos lang namin yung placement niya. Ito. Tapos, nagpabago kami ng tubo. Nilakyan namin ng coin dito. Then, bang. Tapos, ito yung placement niya. Yan, dikit na dikit. Same pa rin naman to sa pang 4 valve na JVT. Yan, dikit na dikit. Stock swing arm, kasi kapag nag-JVT swing arm tayo, is napapansin namin is mabibrate saka unstable. Yan. Then ito, eventually, sa May siguro is tutuloy natin to, gagawin nating FI conversion naman. For now is papanda rin namin at i-break in ng carb. Pwede naman siyang i-break in actually na FI na. Pero preference lang ni customer na carb muna. Then sa May, pagka-uwi niya is nasa Hong Kong kasi may-ari nito. Pagka-uwi niya is kakabitan na natin siya ng FI system. Ang sunod na gagawin naman namin ngayon is relocating sa placement ng mismong water-cooled niya o radiator. Lalagay natin sa harapan para mukha siyang stock. Pero hindi naman talaga stock. Kasi ang gagawin natin dito, ito. Radiator naman to ng brand niya pala is Max Speed for Sniper 150. 2 rows ito. Ilalagay natin to sa harapan. Ganyan yung placement niya. Pero medyo nakataas siya ng kaunti para mahanginan. Pero fit na fit to. Dyan. I mean, dikit na dikit. Mga ganyan ang pwesto niya. Then, medyo islant natin ng kaunti ng mga ganyan. Tatayo natin para mapuno yung radiator niya. Tapos kakabitan din natin to ng auxiliary fan, aux fan, para gawin nating automatic. Once na mainit na siya o reach na yung certain temp niya o yung mismong sensor niya, which is minsan is 55, 65 or 75, magkikick in yung fan niya. Tapos kapag nahanginan o lumalamig na is mag-off. DOHC 250cc plus 10, 69. Ito yung karga niya. Ang gagawin natin is same dun sa isang ginawa nating sporty na which is 232cc naman siya at radiator niya is Sniper 150 na stock, nilagay natin sa harapan. Yung akin naman, eto, pakita ko sa inyo. Ito si Yamazuki. Eto, kakapalinis lang natin. Oil cooler lang to. Same thing naman dito. Same siya na ganito. Oil cooler pero may fan, tapos mayroon siyang sensor. Ito naman si Helena na medyo matagal na tambak kasi balak ko din ganun na set or mas mataas pa or hybrid setup na naghanap lang ako ng pwedeng mag-TIG weld o maghinang ng kanyang makina. Ito naman is water cooled din siya. Ayan, nakapaloob dyan. Then naka oil cooler. Halos, kailan ko ba nabuo to? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ayan, 7 years bago natin siya binaba dahil kung matagal ka ng follower ng MochiWorks, ang issue nito is naiwan yung tornilyo, naiwan yung spark plug sa mismong head, kaya kailangan natin binaba. Ngayon, anytime naman pwede natin buuin, pero mas gusto ko is magpalit na siya ng karga para bago naman yung kay Helena. Eto. Malapit-lapit na rin natin to mabubo. Konti na lang. Meron na rin akong DOHC head pero pinag-iisipan ko kung gagawin ko sniper head or whatsoever, kasi yung sabi ko nga sa other vlog ko is gusto ko sanang gawing sniper black and head tong si Helena. Pero wala pa tayo nahanap na kakaya o kumasa sa ating setup na hinangin ng buo yung crankcase. Kaya for now is nakaset na tayo sa DOHC na 260, same kay Yamazuki. Pero ang gagawin natin dito kay Helena pala is same pa rin. Ayan, naka-FI system to eh. Buksan natin. Paano ba buksan? Kalimutan ko na rin. Ayun. Ito yung ECU. Ito yung ECU niya. Ayan, naka-injector. Ang gagawin natin dito is for daily natin na economy pero kargado. Yung sobrang tipid pero kargado. Yun ang gusto ko mangyari dito. Tapos kung pangbakbakan natin is pwede mo din i-select kasi force modes naman ng pitch bike, kaya pwede nating i-set up. O di ba? Ayos! Samantalang to si Yamazuki is nabiyahe naman na natin at all goods na all goods. Ngayon, nagpalit tayo ng kaha kasi gray siya dati. Ngayon, gagawin natin yellow-green. Kulay ng MochiWorks.
Shoutout din yung kay Riam. Ganda ng unit to. Fino. Ito, simulan na natin. Placement. Cutting, as in wala na yung mga bracket. Ang mag-hold na lang ng sa harapan niya is yung mga tornilyo dito o yung plastic. Kasi ang lalagay na natin dito, i-fitment natin yung radiator. So ayan, simulan natin. Ayos! Saan yun? Ay, alam ko na kung saan to. Ito yung bago mag New Life. Long life ba yun? New life. New Life. Pinangat ko talaga yun. From F5 mo na we. Tatabat pa ako magtrabaho. Gusto ko yung ganito lang. Tulas kayo niya. Last niya rin. Uy, kinam, RPM Spectrum. Talagang tumambay nga. Mochi Chung! Ano budget to ba? 150. Yan nilalatag na ni Joshua yung wiring niya. Bale, ano to wa? Itong dalawa? Ano tong mga relay dito? Fun. Aux fan para sa auto on off ng fan niya, which is nandito sa harap yung radiator, sa likod yung fan. Ano naman yung isa? Abang sa AUX light. Yan. Tapos lahat yan, naka-fuse lahat yan. Saan yung sa ano dito? Main line. Ito. Tapos Accessories. accessories. Saktong-sakto. Stankin. And so, what is up mga kamods? Ayan, bumili ako ng gasolina para kargahan na natin yung ginagawa nating 4-valve DOHC. At bago yan, sasagutin muna natin yung mga FAQ nyo o FAQ o frequent asked question. Katulad nito. Katulad nito. Yan. So yung mga kamods, shout out sa mga nagkomento at shout out sa inyo. Ban, video mo ako, Ban. So yun mga kamods, yung mga katanungan nyo kung saan namin pinagawa ito at kung magkano. Pero yung magkano, sa kanya nyo na lang tanungin. Lalagay ko dito yung pangalan niya, si Benjo Enriquez. Shout out sa Paps. Salamat sa paggawa ng tangke. Ito, pakita natin yung mga weld niya. Yan. Ilang liters yan? 8 liters. Pakita natin quality. Threaded type. Yan. Check na rin natin yung sealing niya. Okay na okay. Actually, Ban, tumagal to ng around 1 month kasi binalik namin to sa kanya dahil, ayan, customize nga para dito. Pwede rin kayo magpa-customize for FI conversion. PM nyo lang siya. Napakadaling kausap si Sir Benjo Enriquez dahil medyo may
maling part dito is pinayos namin, binalik lang namin at nagawa niya ng paraan. Ito. Reward yan ni Joshua. Ayan. Bali dito namin nilagay yung mismong relay niya, fuse niya, saktong-sakto sa space niya. At kung anong gamit yung battery, pwede nyo ring isukat para sakto sa mismong tangke na gagawin nyo. Nakailang re-edit din tong tangke na to eh. Dahil ang issue namin nung una is tumatama yung pinakaulo nung carb sa mismong tangke. Tapos pina-edit namin, pinabalik namin sa kanya. Kaya makita nyo is medyo matagal namin ulit binidyo ito. Tinignan natin yung space na kakayanin nung carb. Lalo kapag maglalaro na siya. Ayan, yan yung loob yan. Tapos, nag-adjust din tayo ng lagayan ng battery. Pinarap natin para may lagay natin yung mga relays at fuse dito sa space niya. So, ngayon, ang gagawin na natin is kakarga na natin. Pero ang kinarga ko muna is 2 liters. Pampaandar na natin. Gusto nyo pakinggan yung andar niya? Let's go! Dapat ang tunog dito yung gasolina na iinumin niya. okay na kaya to? Check natin muna yung filter kung pumasok na. Okay naman na siguro. Start na natin? Yan. Sa mga gustong mag-avail ng tangke na to, is PM nyo lang yung nakatag dito or dito sa flash ko dito sa screen. BEM. Benjo Enriquez. Yan. From Bulacan ata, kung tama yung ano ko. Tapos, kung ano yung gusto nyong design ng tangke para kung anong motor, is PM nyo lang siya, then siya makakapagsabi ng price. Kasi iba-iba naman yung pricing niyan sa iba-ibang size o depende sa paggagawan ng mga tangke. At, nag-avail din kami ng 2-inch extension ng swing arm nito, pero di pa namin nakakabit. Para medyo umatras to, para itago natin yung makina. Pakita mo yung makina niya. Yun. Water-cooled na rin yan. Ito yung radiator niya. Bali, check na lang natin kung may mga tagas. First start muna natin. Hoping nakakayanin kasi nakailang test na rin tayo sa mga ilaw niya. Sana hindi pa lobat. Sana mandar. Lobat nga. Lobat na ba? Teka. So yung mga kamads, hindi natin mapandar kasi lobat na yung battery. Yan, charge muna natin. Hindi matagal-tagal pa to. Ito. Meron pa tayong isa sa charge. Ito. Para pang backup natin. Kinuha yung side mirror. O, saktong-sakto. Dito na yung may-ari. First start. Saan ka galing, Jags? Ay, Dave, ano pala, meron na eh. Rev mo ng konti, ah. Alam ko ba konti? O, preno mo. Baka biglang umabante rito. Full charge pa yan. Jump na, jump na, jump na. Hirap ba natin? Ay, umusok ka. Tama. Saglit. Musok talaga? Yan ang literal na first start. Yung may-ari magpa-first start. No, Jags? Yes, sir. Okay na? Ilaw kasi dati ng lang. Ganyan talaga yung design ng ilaw. Parang Christmas light. Hindi nakakonect yung wire. Op. Baka magamit yung fire extinguisher dyan. Yun. Hindi na? Kaya pa. Mamaya. Alam ko, sadya ka pa na eh. Sige. Check mo lang malapit yung no, baka biglang umusok. Minute na siya. Mamaya na, palamigin ulit. Hindi mo umandar, palamigin na. Hindi gana. Dito pa yan? Okay, sabi mo eh. Fire extinguisher na lang. Hindi kaya ng tubig yan ha kapag lumiyab.
Pagka uminit, mas ano. Laruin mo lang, laruin mo lang. Kainin ba? Laruin mo mga painitin mo lang. Sabog? Eh? Hindi, hindi sabog yan. Pagkasabog, wala kang tuwala. At least overgas pa yung tono niyan. Baka mapasukan ng dumi. Walang covering carb. Makate, Makate. First start pa lang yan. Birang-bira na. Walang takot sa sabog-sabog. Kung tama ang gawa, di ba? Ang ingay ah. Pag yun, napasukan ng buhangin, ewan ko na lang. Jax, may tukod. Ha? May tukod. Yung tuhod ko, tuba. Ngayon na lang, preno niya. Sorry, makina malakas. Upgrade na rin mga preno. And so what is up mga kamods? Kahit gabi na, tinatunan natin kasi releasing na natin bukas tong DOHC 4 valve 250cc. Yan, pinandar kanina ng may-ari. Tapos na-check na rin niya. Ngayon, final tuning na lang natin. Ito. Check na natin yung AFR niya. At check natin sa labas. Gabi na ngayon at umuulan. Yan. Yes. Yun lang. Namatay pa. Yan, balik muna tayo ng jetting. Tapos ihanap natin sa tamang mixture niya. So ayan. Ayos! Mochi Chung! Mga CFR tuning natin, card tuning natin to bago natin i-release bukas. Ayan, kasi andito na yung may-ari from Hong Kong. At excited na siyang i-out tong motor niya at wow, walis na daw. At bago bumalik ulit siya. Ayan. Medyo nakakuha na natin yung tono na gusto natin. Ayan. Tignan nyo yung bagong tono niya. Kakatono ko lang.
So ayan, kahit umuulan ngayon, tuning pa rin tayo. Sirelease na natin tong UAC 4 valve. First rain of May. Uulan. Yan o. Ayos! Let's go! At next, abangan nyo yung next build namin na ito. Kung ano to? Secret muna! Yan. Sunblast na rin yung makina na naka-ready na rin at nagamit ko ng Canon G5. Ayos!